We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Isang barangay chairman sa Calasiao, Pangasinan, sinampal umano ng lalaking nag-amok. Gumuguhong lupa sa gilid ng kalsada sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, pinangangambahan ng mga residente. Bagsak presyong bentahan ng bangus sa Western Pangasinan, pinagkaguluhan ng mga residente at mamimili. At video ng mga unggoy na tumatawid sa kalsada ng Sarat, Ilocos Norte, viral sa social media. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag kamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Bagsak presyong bentahan ng bangus sa Western Pangasinan, pinagkaguluhan ng mga residente at mamimili. Ano kaya ang dahilan nito? Alamin natin yan sa live report ni Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, sa ngayon nagsasagawa ng investigasyon ng BIFAR Region 1 kasama ang Local Agriculture Office dahil nga sa nangyaring biglaang pagbaba sa presyo ng kada kilo ng bangus sa bahagi ng Anda at Bolinao, Pangasinan matapos ang sabay-sabay na pag-harvest ng mga bangus growers roon. Sa video, kitang pinagkakaguluhan ng mga mamimili ang pagdating ng mga banye-banyerang bangus sa Bolinao, Pangasinan kahapon, June 5. Bagsak presyo raw kasi ang bentahan ng mga ito na nasa 20 to 30 pesos daw ang kada kilo. Kaya ang ilan, dumayo pa raw sa lugar para makabili ng murang bangus. Gataw na naman. Sa isa namang video, kita ang paglutangan ng ilang bangus sa fish cage sa Bolinao. Nangyari raw ito matapos ang biglaang pag-ulan sa lugar, matapos ang mahabang araw na matindi ang init na nararanasan. Nagsasagawa pa ngayon ng pagsusuri sa kalidad ng tubig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga apektadong lugar sa Western Pangasinan para malaman ang sanhi ng paglutang ng mga bangus. Paliwanag ng isang fishery expert, karaniwang sanhi raw ng biglaang pagkamatay ng bangus ang pagkawala o kakapusan ng dissolved oxygen sa tubig. Nililinaw ko lang na yung fish kill ay maaaring dulot ng lason sa oil related, pero ang karaniwang fish kill sa atin ay dulot ng mainit na panahon, biglang umulan. Kaya sa ilang palaisdaan sa Dagupan City, para maiwasan ang pagbaba ng dissolved oxygen sa tubig, binabawasan daw ng bangus grower na si Rodolfo ang pagkain sa mga isda at nagsasagawa rin siya ng forced harvest. Kahit hindi pa talaga pwedeng harvestin, ma-harvest mo, papipilitan ka. Kasi malulugi, malalong malulugi. Chris, sa ngayon umaabot sa 100 to 120 pesos ang kada kilo ng bangus dito sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Tiniyak naman ng ilang konsignasyon na sapat ang supply ng bangus at dumadaan sa mahigpit na inspeksyon upang matiyak na sariwa at maganda ang kalidad ng bangus na ibinabagsak dito sa Magsaysay Fish Market. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Samantala, pinangangambahan ng mga residente ang gumuguhong lupa sa gilid ng kalsada sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok si CJ Turida. Matagal nang problema sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan ang pagguho ng lupa sa gilid ng kalsada sa Purok 6 Sitio Inirangan. Kwento ng barangay chairman, dati raw malapad ang daan, pero tuwing umuulan at may bagyo, gumuguho ang daan at kinakain ng katabing creek. Kaya naglagay ng temporary barriers ang barangay council para sa kaligtasan ng mga dumadaan. Ang ilang residente, doble ingat na lang daw sa pagdaan sa kalsada, lalo na kung may baha.
Ilang beses na raw may naaksidente sa lugar. Gumuguho po dahil sa baha. Ang pangangamba namin ay kung sakaling magbaha baka madisgrasya yung mga bata, mga tao na lalabas. Sa paggawa ng dike, maraming matutulungan, hindi lang po yung mga tao sa ibang lugar din kasi kung minsan dumadayo dito para na rin po sa safety ng lahat. Susulot na raw ang Barangay Council sa local government unit ng Mangaldan at DPWH para maaksyonan ang problema. Malaking pondo raw kasi ang kailangan para sa pagsasaayos ng tinatayang nasa 500 metrong haba ng kalsada. Nananawagan po ako na sana po matulungan po kami doon sa problema namin doon sa may Inirangan, malapit sa may creek dahil palaging katulad ngayon, malapit ng tag-ulan. Sa ngayon, iba yung pag-iingat ang babala sa mga dumadaan, lalo kung umuulan. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Tinamaan ng kidlat ang mahigit sa 300 streetlight sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. May exclusive report si Russell Simorio. Nagdilim ang paligid ng 10 sityo sa barangay Nagsaing, Calasiao, Pangasinan matapos sumanong tamaan ng kidlat ang street lights. Nagdulot ito ng pangamba sa mga residente at motorista dahil takaw aksidente raw ang madilim na kalsada. Ayon sa barangay council, mahigit 300 na street light ang naapektuhan ng pagtama ng kidlat. Kapansin-pansin na naputol ang wire ng ilan sa mga ito. 70% po na tinamaan ng kidlat na 10 sityo po. Pero ang totally damage po dito sa sentro hanggang papunta doon sa Bukig 1, Bukig 2 hanggang sa Riverside po. Tapos sa may Duldol, papuntang Tandok, tapos sa may dulo ng Hobis. Bukod dito, 3 CCTV din ang nakidlatan. Una umanong nagkaroon ng malakas na pag-ulan hanggang sa kumidlat. Nagpapatuloy ang restoration sa mga nasirang street light. Target itong matapos ngayong buwan. Malayo sa aksidente po sir kapag may street light. Kaya dapat laging nakasindi. Kasi para walang aksidente sir. Ay siyempre masaya yung mga barangay dahil maliwanag sa unang-una dyan ma-prevent yung mga may masasamang balak. Naglaan ng 500,000 pesos ang barangay council mula sa 7 million pesos annual budget para sa restoration at maintenance sa mga street lights ng barangay. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Patay ang 12 anyos na bata matapos makuryente habang kinukuha ang saranggol ng sumabit sa puno sa San Carlos City, Pangasinan. Nagbabalik sa report si Russell Simorio. Nakabitin sa puno at wala ng buhay ang 12 anyos sa si John Matthew de Guzman nang abutan ng kanyang kaanak sa Barangay Duyong, San Carlos City, Pangasinan kahapon. Kwento ng kaanak, umakyat ang biktima sa puno para kunin ang sumabit na saranggola. Pero aksidente raw niyang nahawakan ng live wire malapit sa mga sanga ng puno. Nakuryente ang biktima. Sakit-sakit ang nangyari sa apo ko. Sana mabuhay pa niya ulit. Buhay yung apo ko, parang hindi pa ako kumakain. Nakakita ako ng pagkain sa taas. Kain na ikaw na. Doble ang paghihinagpis ng mga kaanak dahil kamamatay lang din ng ama ng biktima noong May 4. Dobling sakit po. Kasi kawawa yung bata. Na ano po yung yung sana lumaki naman lang siya. Na pero wala nawala siya kagad. Patay rin ang 25 anyos na lalaki matapos makuryente sa isang ginagawang bahay sa Barangay Poblasyon, Anda, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nahawakan ng biktima ang scaffolding na nakadikit sa live wire. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Ayon sa pulisya, walang foul play sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Dead on arrival ang 44 anyos na lalaki nagmamaneho ng tricycle matapos na pagbabarilin sa Barangay San Mateo, Batac City, Ilocos Norte. Sa inisyal na investigasyon, pauwi na sana ang biktima kasama ang kanyang asawa nang barilin ito ng nakamotorsiklong sospek. Na-recover ang 5 basyo ng bala ng kalibre 45 sa crime scene.
Sinubukan pang itakbo sa pagamutan ng biktima pero binawian ito ng buhay dahil sa tinamong sugat. Hindi naman nasaktan ang asawa nito na nasa sidecar ng tricycle. Nagsasagawa na ng backtracking ang PNP sa mga CCTV footage sa naturang lugar. Namatay din ang dolphin na sumadsad sa baybayin ng San Juan, Ilocos Sur. Naritong report. Sa kalagitnaan ng piknik ng ilang individual, isang dolphin ang napadpad sa dalampasigan ng Barangay Surnit, San Juan, Ilocos Sur. Agad itong isinangguni ng barangay officials sa otoridad matapos makita ng ilang sugat sa katawan. At dagamin na pan nagpipinik ma'am nga taga sa baling ili. Tatan nakita dangad da dolphin di dyan. Dinala sa bukana ng ilog ang dolphin upang matulungan sanang makarecover, ngunit namatay din. Sa pagsusuri ng BFAR, isa itong lalaking melon-headed whale na nasa adult age at may habang 2.2 meters. Posibleng dala ng pagkakastranded sa dalampasigan ang sanhiraw ng mga sugat sa katawan ng dolphin mula sa pagkakasadsad sa mga bato. Isa sa ilalim ng BFAR sa necropsy ang dolphin upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Marami po kasi tayong factors. So either natural causes and human causes. Pero mostly na nag-attribute sa kanilang stranding is cause ng human intervention. Pwedeng cause ng dynamite blast man to, or pwedeng may mga nagkaroon sila ng boat collision, mga ganon. Talang bulan mam nga da kasting may mga December. Payo ng BFAR, agad na isangguni sa otoridad sakaling may mamataang dolphin sa dalampasigan upang mabigyan ng agarang atensyon. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Barangay Chairman sa Kalasyaw, Pangasinan, sinampal daw ng lalaking nag-amok. Sundan sa report. Sinampal at muntikan pang masaksak ang punong barangay na si Jose Paris Jr. ng barangay Nagsaing, Kalasyaw, Pangasinan. Ang suspect, isang lasing na lalaki na nag-amok umano sa barangay. Habang isinasagawa ang awarding ceremony sa mga nagwagi sa liga ng barangay at mga individual na nag-uwi ng karangalan, biglang nagwala ang lalaki. Inawat ito ng mga barangay tanod at pinauwi. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik ang lalaki na may dalang kutsilyo. Dito na sila nagpang-abot ng barangay chairman. Pagdating natin dito sa barangay hall, bigyan niya akong sinampal sa may kaliwang pisngi. Isang bisis lang pero malakas kasi nahilo ako eh. Gumanon yung pan ko, tapos yung salamin ko medyo dahil unang-una mataas yung grado ng salamin ko. Naaresto ang suspect pero nakalaya rin kalaunan. Desidido ang punong barangay na magsampa ng kaukulang reklamo laban sa suspect. Hinihintay na lang ang resulta ng kanyang medical test. Ang suspect may mga record na rin umano sa barangay. Assort na yon ng Imperial Authority, kaya bibigyan ko siya ng leksyon o bibigyan ko siya ng kaukulang parusa kung ano nararapat sa kanya dahil una-una kasi habitual na niya po na manggagawa ng gulo dito sa aming barangay. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang bahay ng suspect pero sarado ang gate ng bahay. Sinisikap ng news team na makuhanan siya ng pahayag. Regular filing yun. Halimbawa, desidido sa kapitan na mag-file. Depende kung ano yung kakalabasan na doktor. Pwede siya mag-file ng delegasyon. Mas mabigat yun. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, Dagupan City LGU may mga alternatibong paraan daw sa pagtatapo ng basura matapos ang napipintong pagsasara ng sanitary landfill sa Capas, Tarlac. May detalye si Claire Lacanilaw Dungka. Gumagawa na ng mga alternatibong paraan ang Dagupan City Government sa kanilang solid waste management dahil sa napipintong pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas, Tarlac. Batid ng Waste Management Division na magdudulot ito ng problema sa basura sakaling tuluyang magsara ang sanitary landfill dahil doon lang nila itinatapon ang mga basura ng lungsod. Nababahala rin kasi tayo po ay nag-average po tayo ng 60 to 70 tons a day. Pero may alternate kami na pinagtatapunan natin ng basura, yung
consumable sa may Bulacan, Norsagaray. Kasi libre yun. Bukod dito, pinaigting din ang paglalagay ng compost pit malapit sa transfer facility upang gawing organic fertilizer ang mga basura. Plano rin ng city government na bumili ng karagdagang equipment at dump truck upang madaling mahakot ang mga basura mula sa transfer facility patungo sa sanitary landfill. Kasi may composting area tayo dyan sa bandang likod na kung saan yung mga tirang pagkain, mga balat ng mga vegetables o kaya yung nabubulok. And kinukumpos natin, ginagawa nating organic fertilizer. Sa inilabas na statement ng Bases Conversion and Development Authority, napipinto ang pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Oktubre matapos ang 25 na taong kontrata. Tiniyak ng BCDA na tutulong sila sa bawat local government unit upang mabigyan ng alternatibong solusyon ang mga apektadong stakeholder sa kanilang solid waste management. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Suspended Bamban Mayor Alice Guo naghain ng motion sa ombudsman para i-lift ang ipinataw na 60-day preventive suspension. Yan ang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galvan. Kasabay ng selebrasyon ng Bamban Day ngayong araw, naghain ng motion for reconsideration with urgent motion to lift preventive suspension sa ombudsman ng kampo ni Mayor Alice Guo. Tugon ito ng kampo ni Mayor Guo sa ibinabang preventive suspension. Wala raw basihan ang isinampang administrative case alkalde dahil sa pag-uugnay sa kanya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub na ni-raid sa Bamban Tarlac noong Marso. Naniniwala din ang kampo ni Guo na hindi magiging prejudicial ang presensya ni Mayor Guo sa munisipyo dahil naisumiti na ang lahat ng ebidensya sa DILG at maging sa ibang tanggapan ng gobyerno. We are contesting that the evidence of guilt is not strong and walang administrative na basihan or walang basihan yung administrative case na na-file. The condition set for them to or for a person to be suspended preventively was not met. Hihintayin naman ng kampo ni Guo ang complaint affidavit ng DILG mula sa ombudsman para sila'y makapaghain ng counter affidavit. Wala pa kaming nare-receive na complaint, wala pa kaming nare-receive na annexes talaga to the complaint. Umaasa naman ang mga taga-suporta ni Mayor Guo na agad mapagbigyan ng ombudsman ang motion na ma-lift ang suspension ng kanilang alkalde para makabalik na ito sa munisipyo. Sana po matanggal dahil mahal namin yung mayor namin. Basta yun sa kanya, okay naman. Wala pong problema. Na napasaya niya yung Bamban. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Bamban Day, bibigyang pagkilala ang 68 Bambanense dahil sa kanilang natatanging kontribusyon para makapagsilbi sa bayan. Kabilang dito ang ilang public official, kabataan at mga prominenteng individual sa bayan. First time na magbigay po ng mga award na kung saan way back last year pa inaayos na po yung ordinansa tungkol po sa bagay na ito. Pangungunahan ni Acting Mayor Leonardo Anunciacion ang programa na gaganapin ngayong gabi, June 6. Mula sa Bamban Tarlac, kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagbabala naman ang DOH sa mga naitatalang bagong kaso ng HIV/AIDS sa bansa. Narito ang report ni Gab Daluna. Sa pagtaas ng kaso ng HIV/AIDS sa bansa, kung saan may 55 new cases kada araw ayon sa Department of Health, pinangangambahan na makapagtala ng abot 500,000 kaso ng HIV positive sa Pilipinas sa susunod na 3 taon ayon sa DOH. Sa Ilocos Region, may naitalang 574 cases noong 2023, pinakamarami sa Pangasinan na may 302 cases. Sa kabila nito, wala raw pagtaas sa kaso ng mga tinatamaan ng sakit, pero hindi pa rin daw dapat makampante ang publiko, lalo't pabata ng ang nagpopositibo sa sakit. Yung average cases po natin sa buong Pilipinas po ay talagang increasing ang trend at meron pong tsansa na madagdagan pa po yung kaso natin dito po sa ating region. Ilan sa mga maagang sintomas ng HIV ang pananakit ng ulo, lagnat, sore throat, mouth sores at pagdudumi. Ayon din sa DOH, 15 to 24 years old ang karaniwang naitatala. Kaya raw puspusan ng kampanya nito para sa community mapping at HIV/AIDS awareness campaign. Importante rin ang maagang pagpapakonsulta. Kapag nag-progress po ang kanilang sakit at hindi po sila uminom ng ARVs na tinatawag natin, maaari pong magkaroon ng napakaraming infectious and opportunistic infection
plus mga cancer po no, na tumatama doon sa ating mga immunocompromised na patient. Bagamat wala pang lunas sa HIV, libre raw na ipinamamahagi ang antiretroviral drugs sa mga HIV treatment hubs sa rehiyon. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, sabay na nagtapos ng junior high school ang magkapitbahay na senior citizens sa Luwag City. Ating kilalanin sa report. Ang magkapitbahay na sina Lola Marciana at Lola Susana ay magkasangga sa lahat ng bagay. Pareho silang tubong ban na Ilocos Norte. Parehong tricycle driver ang kanilang mga yumaong asawa. Parehong labandera. At ang latest, sabay silang graduate sa junior high school. Kasi sa kahirapan, kinuha ako ng auntie ko sa Manila. Ang 63 anyos na si Lola Marciana may 8 anak, habang ang 63 anyos na si Lola Susana may 3 namang anak. Pangarap ng dalawa na makapagtapos sa pag-aaral. Kahirapan sa buhay ang dahilan ng dalawa, kaya hanggang elementarya lang ang kanilang natapos. Kaya naman, nang dumating ang pagkakataon na ipagpatuloy ang pag-aaral sa programang Alternative Learning System o ALS, ay hindi na sila nagdalawang isip pa. Kaya doon ko na-challenge yung sarili ko na mag-aral kung may panahon at may pribilehiyo pa ako. Mabuti nagpapasalamat ako sa ALS. Kung wala yung ALS, siguro hindi ko na matuloy yung mga pangarap ko. Naulila ako ng maaga. Then, 5 years old ako. Then, tatay ko lang nag-aalaga sa aming dalawang magkapatid. Kontento na si Lola Marciana sa nakamit, lalo't professional at maganda na ang buhay ng kanyang mga anak, habang si Lola Susana balak pang magkolehiyo at magtapos ng nurse o caregiver. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, tapos na ang monsoon break dahil nagbabalik na ang southwest monsoon o hanging habagat na posibleng magpaulan ulit sa maraming lugar sa bansa. Nakakaapekto yan ngayon sa kanlurang bahagi ng bansa, maging sa Luzon at Visayas. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong northern at central Luzon. May malalakas sa maraming lugar kaya posible ang banta ng baha o landslide. May posibilidad din ng ulan o localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Alkalde ng Santa Maria, Ilocos Sur, sinuspinde ng 60 araw ng provincial government dahil daw sa hindi pagtupad sa kanyang tungkulin. May ulat si Ivy Hernando. 60-day preventive suspension ang ipinataw ng Sangguniang Palalawigan ng Ilocos Sur kay Santa Maria Mayor Brigido Camarillo Jr. base sa ibinabang Provincial Resolution Number 0511. Kasunod ito ng paghahain ng reklamo ng Sangguniang Bayan members at Vice-Alkalde ng Santa Maria dahil sa mga napabayaan umunong obligasyon ng alkalde sa LGU at issue sa dating municipal treasurer. Being the mayor, dapat sana nagkaroon siya ng aksyon na filean ng kaso itong aming municipal treasurer. Nadiskubre ng lokal na pamahalaan ang nadispalkong 1.5 million pesos sa kamay ng municipal treasurer na kunestyon din ng Commission on Audit. Prueba dyan ang mga tampered receipts. Sa halip na kasuhan, tinanggal lamang daw ni Mayor Camarillo sa pwesto ang treasurer. Sa investigasyon ng Bureau of Local Government Finance, hindi raw naging consistent ang sagot ng Human Resource Office ng LGU kung nasaan ang treasurer, kaya't pinahinto noon ang lahat ng transactions sa LGU, dahilan para ma-delay ng 1 buwan ang sahod ng lahat ng empleyado. Lumabas din ang isyong hindi na nagagampanan ng alkalde ang tungkulin bilang opisyal. May mga alleged na hindi pumapasok si Mayor dahil kung anong dahilan. Ang bali-balita ay nagkaroon ng Alzheimer na hindi natatandaan yung kaharap niya, ganun-ganun. Yung aming provincial director ng DILG is also from Santa Maria, parang nahihirapan din siya at nagpatulong sa higher level ng office ng DILG until dumating din ito kay Secretary Abalos.
inutusan niya yung Undersecretary ng Legal Affairs pumunta po sa bahay nila Mayor to ask the consent of the family na i-undergo ng medical evaluation si Mayor, pero hindi po nila pinagbigyan ito. Nagtungo ang news team sa bahay ni Mayor Camarillo, ngunit ayon sa taong aming nakausap, nasa Maynila raw ang alkalde. Wala pang tugon ng DILG sa tawag at ipinadalang mensahe ng news team. Nakaawol o absent without official leave ang municipal treasurer na naharap sa administrative case sa BLGF at Ombudsman. Ayon kay Acting Mayor Florendo, naghain naman ng kasong gross negligence and dereliction of duty laban kay Mayor Camarillo. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Puspusan ang pagsasagawa ng clearing operation ng DECORP sa mga sanga ng puno na maaring makaapekto sa linya ng kuryente sa ilang barangay sa Dagupan City. Paraan na rin daw ito upang maiwasan ang biglaang pagkawala ng supply ng kuryente lalo na ngayong tag-ulan. Bukod sa preventive maintenance, nagsasagawa rin sila ng pagpapalit ng mga poste ng kuryente. Tiniyak ng DECORP na sapat naman ang supply ng kuryente. Part yan ng aming preventive maintenance dahil nga paparating na yung tag-ulan. Pag may malakas na ulan o kaya malakas na hangin, pag hindi sila na-trip, sasayad sa linya namin. Narito na ang Ratsyada Balita. Nangangamba ang mga residente at motoristang dumadaan sa bahaging ito ng Barangay David Mangaldan, Pangasinan dahil sa mga sanga ng kawayan na dumikit na sa linya ng kuryente. Bukod sa peligroso, maaari rin itong maging sanhi ng power interruption sa lugar sakaling lumakas ang hangin at umulan. Nakipag-ugnayan na ang Senpelco sa may-ari ng kawayan at tiniyak na magsasagawa ng clearing operation sa lugar. Sa mismong lugar kung saan nagkaroon ng forest fire sa Solsona, Ilocos Norte, doon nagtanim ng mahigit 500 naras seedlings ang PNP, BFP, ilang scholar ng Ilocos Norte Youth Development Office at barangay ranger officers sa kanilang tree planting campaign. Layon daw ng aktibidad na maibalik ang magandang tanawin sa lugar at makatulong sa problema ng climate change. Nagsanay sa paggawa ng fish cage design ang grupo ng mga mangingisda sa Itbayat, Batanes. Hands-on ang ginawang training para mas madaling matuto ang mga mangingisda. Importante umano ang design para mas marami ang mahuhuling isda. Bukod sa training, bumuo rin ng kooperatiba ang mga mangingisda at magsasaka sa lugar. Pinangunahan ng BIFAR ang training para sa Special Area for Agriculture Development sa lugar. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Ama na PWD sa Mangaldan, Pangasinan, mag-isang itinataguyod ang 2 anak. Atin siyang kilalanin sa ulat ni Claire Lacanilaw Dungka. Isang larawan ng katatagan at pagsusumikap ang amang si Jason Estrada, 41 anyos, mula Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Mag-isang itinataguyod ni Jason ang kanyang 2 anak sa pamamagitan ng pagtitinda sa gilid ng kalsada. Siya na rin ang tumatayong ina ng kanyang mga anak. Bata pa lang daw si Jason, paralisado na ang kanyang paa. Gayunman, hindi hadlang ang kanyang kapansanan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Bilang isang ama, hangad niya na makapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Kaya kahit tirikang araw, nais niyang makaipon para sa kanilang pangangailangan. Gastos kami sa araw-araw, mga anak ko, pambaon nila, ito, susunod nga naman na pasukan. Kailangan makapag-ipon na pambili ng gamit ng mga bata. Labis ang pasasalamat ng kanyang panganay sa pagsusumikap ng kanyang ama. Salamat po sa pagtataguyod niya po para po sa amin. Tapos salamat lang po kasi ginagawa niya po yung tungkulin niya as father po sa amin. Tapos hindi po siya napapagod na na magbigay po ng payo sa amin kapag nahihirapan po kami. Para kay Jason, inspirasyon para sa kanya ang pangarap ng kanyang mga anak para malampasan ng bawat hamon ng buhay. Ang mapagtapos sa pag-aaral at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak ang itinuturing niyang yaman sa kanyang buhay. Ama na kagaya ko, na single parent, pumayod lang at may buhay, may pag-asa. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Video ng mga unggoy na tumatawid sa kalsada ng Sarat, Ilocos Norte viral sa social media. Tunghayan sa report. Kinaaliwan ng mga netizen ang mga nagtatakbuhang unggoy sa bahagi ng kalsada sa Sarat, Ilocos Norte.
Umani ito ng iba't ibang reaksyon sa social media matapos i-post ng isang motorista na napadaan sa nasabing kalsada. Makikita ang sunod-sunod na pagtawid ng mga unggoy papunta sa kalapit na bundok. Ayon sa video uploader na si Therese, aabot sa 20 ang unggoy na nakita nito sa kalsada. Kasi may river kasi doon, ma'am. So, siguro uminom sila or naligo sila doon, ma'am. Kaso, hindi sila nakadaan lahat. May mga natira pang monkeys doon sa part ng river. Kasi na-disturb siguro sila, ma'am. Hindi sila dumaan lahat kasi yung mga dumadaan na sasakyan, ma'am, is hindi sila humihinto. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office, tinatawag na long-tailed macaque ang klase ng unggoy sa video at mahalagang hindi sila gambalahin ng mga dumadaan upang ligtas na makabalik sa kanilang natural habitat. Yan ang one of the things that we are already planning. Na ilagay namin dyan na before and after dun sa yung daan na yan, I will be placing warnings that to drive slow. Aabot na sa halos 200,000 views ang viral video sa social media. May isang mensahe lang si Therese. It reminded me of the balance between human development and wildlife conservation. I just want to encourage everyone to protect and preserve these monkeys. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.